And I'm Alistair, and welcome to Barangay Abroad! Ang kwento ng mga tawa, luha, saya at hirap ng mga overseas Filipinos. So for today's episode na yan, what we're going to talk about, ang episode natin ay pinamagatang Kontento sa Content. So pag-uusapan natin ay about consuming Pinoy content. Of course, nag-move na tayo overseas. Ang dami ng bagay na nagbago sa ating buhay. So, whereas before, predominantly mas exposed ka or mas accessible to you yung things like Pinoy content, which we'll talk about soon. Dito overseas, syempre, predominantly foreign language, foreign content. Minsan nga sa Netflix, hindi mo ma-access yung ibang titles na accessible lang sa Philippines. Kasi doon may parang mga geotagging na ngayon yung mga content. Yung mag-usapan natin ngayon. So, kontento ba tayo sa content na nakukuha natin? Correct. Okay. Pero first of all, warm-up question muna. Wow, may warm-up. Okay. Ano ba ang mga... Medyo warm. Pero warm talaga. Kasi nasa kalagitnaan pa kami ng summer heatwave. Correct. Anyway, ano ba ang mga favorite Pinoy content na kinokonsume mo nung nasa Philippines ka pa in general? In general and in specific. Okay. So, ang favorite Pinoy content ko before, maybe I'll break it down nung mga kabataan versus teenager versus 20s. Okay. I think nung batang-bata pa ako, nung siguro wala pa kaming cable, siguro up to mga less than 10. So, syempre, ang choice mo lang naman before for me was watching ABS-CBN and GMA. Wala bang TV5? May TV5, pero parang before, di ba, talagang yung bangayan lang was between ABS and GMA. And by the way, ano ka? Kapamilya. Same. Although, naalala ko pala, nung siguro mga 7, 8 years old ako, baka mas bata pa, mga 5 or 6, kasi pang umaga ako nung 5 years old, I guess. 6 years, actually pang hapon ako nung mga 6 to 10. Ang gulo lang thoughts niya. Pero long story short ay, nakikita ko dati yung Marimar sa RPN 9. Kasi dati RPN 9 ang Marimar. So I think pre-10 years old, napapanood ko mostly yung mga teleserye. So, yan, kaya ko yan before memorize ko yung mga cast of characters, yung mga pinagdaanan ni Magda, ni Esperanza, ni Via. Correct. So, yan. So, ni Yula Valdez, ano ni Jean Garcia. magkapatid yung Mara Clara? So, yan, before, ang lakas ng consumption ko ng teleserye. Medyo malakas din for a time yung consumption ko ng game shows. So, yan. Game ka na ba? Oo. Napaghahalataan tayo. Kapamilya. Yung mga content natin. Correct. Tapos nung, I think, yung nanay ko before, ang hiling niya rin manood ng Chismis. So, The Buzz. Oo, yan yung Sunday, Tapos Star Talk, S-Files, depende sa araw. And pag 7, normally lilipat niya ng channel sa kabila. Napapanood ko din yan. So, yan yung, I think up until mga 10, 11 years old. Wow, 10, 11 years old. Chismosa na yung upbringing niya. Tapos I think yung mga 11 to 20s, to be honest, meron din akong konting shame, I would say. Parang medyo in-ignore ko na yung Filipino content. Largely. Talaga? Especially TV. Talaga? 10 to 11? Okay. Mga movies sometimes, kasi very, iconic naman yung mga movies in terms of parang, no, tayo lahat one more chance, ganun. So, mahihila ka. Pero, gravitation-wise, parang I don't think I consumed it as much. Medyo nakatulong lang sa akin nung college tayo. May film 10 ba or film 12 yung Filipino movies. So, tinake ko siya na course. Okay. As an elective. Yun, enjoy ko naman. So, medyo I learned about Philippine movie history. Okay. Kasi ako, parang na-realize ko, nagko-consume talaga ako ng gimmick. Yung sila Hart and John Prats, Bea X John Lloyd, Ann Curtis X Samuel B. Yan yung mga favorite ko. Hindi ko na yan inabutan. Talaga? I mean, when I say hindi ko na inabutan, yan na yung time na parang finish out ko na yung Filipino content. Grabe, ang taas niya! And honestly, hindi naman ako, anong tawag dito? I wouldn't claim otherwise. Hindi siya matter of pagmamataas, matter of fact lang siya. Okay. Oo. Pero bakit? Inabutan ko actually si Kay Abad tsaka si John Lloyd Cruz sa tabing ilog. Correct. Diba? Si Eds tsaka si So, yung sila Catherine Bernardo, hindi ko na sila naabutan. Sino ba? Heart X John. Heart Evangelista John Prats. Talaga ako. Juday tsaka
Ryan Agoncillo. Kasal-kasali-kasalo, sakal-sakali sa Saka klolo. yung ano, Pinanood ko yan both sa MMFF. Tsaka yung Criselda ba yun? Yung superhero siya? Cristala. Cristala. Hindi ko na pinanood. Although, dati naglalaro kami nung sa university, pagalingan sa mga TV shows. Yung mga ganun. Okay. So, yan, kaya ko yan, Cristala. Naalala ko pa, may isang question dati sa, sobrang love ko yung org ko ng college, pero sobrang jologs din namin. May isang question, parang, ano yung superhero na ginanapan ni Aramina? Darna? Tapos parang, hindi, Super Clank. Yung mga ganon, parang, true ba? Or Daisy Shete yan, mga biroan na parang, ano yung season ni Tarzarira, yung Amazon ng Kika. Ganun. Pero honestly, di ko naman siya pinanood yung Daisy Shete. Alam mo, ngayon tinitignan ko, na-realize ko yung favorite movie, hindi naman favorite, pero one of the gustong-gusto kong movie talaga dati, yung My First Romance, si Bea X John Lloyd and Hart X John Prats. Pati yung gimmick or trip movie ba yun? Yung Jologs movie din, I like it. Yun. So, yun yung evolution of love teams. Teka lang, ang dami na nilang na-discuss. Ano yung mga favorite? Hindi, okay lang yan. We are Fluid. We are fluid, correct. Ano yung mga favorite content ko before? Basta ako ito. Nag-start ako kay, correct, John and Kay Abad. John ako Cruz. pre-dating pa niyan. Talaga? Yun. Tapos Hart X John. Tapos Bea X John Lloyd. Ann Curtis X Sam Milby. As in, every time may interview si Ann tsaka si Sam Milby, sobrang inaabangan ko sila. Tapos meron silang teleserye na nandun din si Bea. Kampanerang Cuba. Hindi. Hindi. Shucks. Wait. Ganito ako kabata and kaluma. Yung Ann Curtis na naalala ko ay Ana Karenina pa. Oh my God, ang tagal na Si Ana Karenina, si Sunshine Dizon, tsaka si Polo Rovales. yung Doremi na Sunshine. Di ko na yun napanood, pero alam ko siya. Yun. Wait Or lang. Maricel Soriano, Cesar Montano. Kaya ni Mr., kaya ni Mrs. Bakit ganyan yung maging sino ka man? Oh my gosh, favorite ko to dati. In fact, yung panahon ko, kontrabida pa si Piolo Pascual. Kasi dati si Wawi tsaka si Judy Ann, diba? Tapos kontrabida oo nga, Wawi Tapos and kontrabida Judy pa Ann. si Piolo. May time din si Tony Gonzaga, ex kung sino-sino yung mga pinapartner sa kanya. Pero, Ayan, hindi ko na yun naabutan. Pero ano yung movie ni Tony tsaka ni... Super okay yun eh. Nakalimutan ko na sa movie. Piolo Pascual. I forgot na. Yun. Tapos yung naalala ko, si J. Dean, si James Reid and Nadine. Tapos, Yan talaga, honestly. Parang ang bata. Alam kong hindi kami magkalayo ng edad ni Diana. Ha? Kasi, pero parang hindi na naabutan pero parang ni magkaiba Alex. kami ng generation. Parang Correct. advanced yung Pinoy content consumption ko Oo, parang versus hindi ko nagagets na yung mga sinasabi mo na yung Mr. Mrs. Alam ko sila, pero hindi ko napanood. Or Ana Karenina dati, before there was parang may Antoinette Tos pa. Ay, oh my gosh, Naya. Gusto ko Pinalitan nga ni yan. Antoinette Tos si kasi umalis dati si Antoinette, nag-abroad siya, Nag-abroad diba? siya, correct. So, pinalitan niya si Tanya Garcia. Parang, pinalitan ni Tanya Garcia si Antoinette, tapos naging sila ni Ding Dong yung love team sa Ana Karenina. Sobrang Ayan, hindi ko luma. alam. Ako tapos on the Wings of Love, Jadine, tapos si Catherine and Danielle, tapos Liza Enrique, sino pa ba? Ito isa ko pang fave. Second, ito kay Ann Exam, kasi number 1 ko, Ann Curtis B. Ay, wait lang. Si Hart tsaka si John pala. Tay sila ni Ann. Tapos, si Kim Chu Sian Lim. Ang layo. Ako talaga, John Lloyd and Bea, kay tagal kang hinintay. Tapos si Lorna Tolentino, si Red Butterfly. Siya si Lorinda at si Lorea. Tapos, ang ka-love team niya si John Estrada. Wait. Hindi ko gets. Bakit ganyan? Hindi ko maalala yan. Pero ito pang isa na, Or pangako sa'yo, Jericho and Christine Hermosa. yan din. Diba? And yung, Si Amor Powers and si Claudia Buenavista. Correct. Pero I think yung pangako sa'yo na pinanood mo yung na reboot. hindi, napanood ko tong pang-ako sa'yo na to. Si Christine and Jericho. Pero ito yung isa pa, pero sad. Si Claudine tsaka si Rico yan. Correct. As in, fan na fan talaga. Kaya ako yun yung dati. nabutan ko nung si Via.
Yun yung pangalan ni... Correct. Tas Mula sa puso. Pinasabog ni Princess Poncelan yung Oo. boss. Tapos nagpadala siya ng patay na pusa. Tapos tumawa siya ng ha ha ha. Tsaka sino ba yung naano yung muka? Si Jacqueline Jose, si Magda. Magda, oo. Okay, so yun yung series and movies. Music, kamusta yung consumption mo before? Before, nung bata, sige, i-follow natin yung trend Sequence mo. of events. Oo. Nung bata ako, yung sa dad ko talaga, narinig ko, Apo, Hiking Society. Yun yung narinig ko. Tapos, Gary Valenciano. Tapos, lahat ng mga nasa ASAP. So, si Shasha? Siya, si Ku, Sharon, Si Ku? Sharon ba nag-ASAP? But anyway, Hindi, may sarili siyang show sa hapon, 5 oo, p.m. kasi mapagmatas. Oo. Si Madam, de, joke lang. Sino pa ba? Si Regine, Regine. si Jaya, si Jessa. Sinabi mo na lahat. Mas, I Hindi guess, ko alam. I guess mas Ogie, ano ka. pero hindi ko sila kinonsume lahat. Yung naaalala ko kasi talaga is yung mga Yeng, yung mga ganyan na. Again, magkaiba talaga tayo ng John. So, alam mo, weirdly, so, yung parents ko naman, yung tatay ko, nung buhay pa siya, ang pinapakinggan niya nun dati sa cassette pa sa sasakyan. Yung play. Hagibis. Alam mo yung Hagibis. legs. Yeah, yung legs mo. Yeah. Kasi yung favorite pa niya, yung Ang Bintana. So, Hindi parang yan, yung hindi ko tono, alam. yung Ang Bintana ay ang naghuhusga. Ayan, hindi ko Naroon ang puso't kaluluwa. Anyway, so, music. I guess magkaiba, 10 years apart po kami ni Alex. Hindi ko masyadong kinoconsume. And even kilala ko lahat sila Regine, sila Shasha, pero hindi ko masyadong kinonsume yung content nila. I think yung closest na is gusto ko yung sa aking pag-iisa ni Regine. May music video sila ni Jano Gibbs na parang medyo daring. Si Regine, ang most distinct memory ko ay medyo western talaga yung taste ko, to be honest. So, Pagmataas po. hindi Joke mapagmataas. lang. Naalala ko lang na talagang, Diyos ko, muntik na sigurong matumba si Mandy Moore kasi kumanta sila ng Cry Together sa MTV Asia Awards, the inaugural. Tapos, talagang yung si Regine, hindi ko alam kung sinusubukan niya or talagang nasapawan niya lang ng effortlessly, pero parang nag-disappear into the background si Miss Mandy Moore. Kasi naman, di ba, Asia Songbird yun. Correct. Si buong Asia, yung claim ni Regine. Si Correct. Mandy Moore, Teeny lang bopper sa naman, US. naglalakad, A Walk to Remember lang. Ay, nilalang niya yun. That's one of my favorite movies. Ako din. Pero yun nga, pero Asia kasi. Oo. Kaya nung high school-ish, ito na yung last active consumption ko of Pinoy music was yung mga Pinoy bands. Ang daming I was Pinoy about bands. to say, yan yung mga college era natin. Mga Orange and Lemons, Sponge Cola, Hale, ganon. yung, ano pa ba? Yung, Marami ano pa. isa? Bamboo, Yung sa asawa ni Cliche, Karil. Sponge Cola. Sponge Cola. Okay. Yeah, yung mga ganong era. Parang, Yeah. Yun yung last active consumption ko of music, I actually. think kasi sa UP Fair, maraming bands. Kamikaze. Parokya ni Edgar, Parokya ni Eraserheads. Alam mo, ganyan. may, di ba dati may Multiply? Moonstar 88. Kaya super, nakita ko sa Green Hills, si Champ, yung sa Hale, yung lead singer ng Okay. Hale. Ang papicture ako, tuwang-tuwa ako. Ako na, Pinost ko pa sa Multiply. Diyos ko. ako naman si Sian Lim. Kasi yung company natin dati, parang model siya Correct, for something. I forgot the brand na model siya. Tapos nagpunta siya sa office. Tapos parang yung mga taga-office kasi natin dati at that time, parang chill lang sila, nonchalant pag may artista. Kasi marami naman kaming Kasi ikaw artista. nagpa-autograph Ako ka. nagpa-picture talaga ako. Sabi ko, ay sorry, crush ko talaga si Sian Lim. Sian Lim, ex-Kim Chu, fan Crush mo rin ako. si Kim Cho. Hindi, si Sian Lim. Pero kinikilig ako sa love story na sad lang na nag-break na After sila. 11 years, di ba? Yeah, ang tagal din. Or Sayang. something, oo. Yeah, anyway. So yon, so that's how you consumed. Pero ako, siguro I think for me, skewed towards the younger years. Yung Filipino content. Oo. As opposed, I distinctly remember nung 20s ko, ginajoke ako, gumawa ako ng music site before. Oo. So parang sabi nila, parang never ka nag-review ng Filipino content. Yes. But I also felt like, hindi naman ako nagko-consume, so bakit ko Correct. i-review? And even movies. And even movies, yeah. Yeah. TV series for me. Yeah. Pero, okay.
grabe na yung Warm up lang. nostalgia Parang natin. 50% So, of I think yung question, Dayan, now is, now you have moved abroad. You have moved to the Netherlands. How do you consume Pinoy content, if at all you consume Pinoy content, no? Yeah, so for yung channels, kung i-distinguish ko sa channels, so since pinag-uusapan natin music, yung Spotify, yung main kong channel to consume music. And I think nice kasi maganda yung algorithm ng Spotify na pwede kang mag-check ng radio, parang radio similar to that song. So marami akong nadidiscover na new content and new music also. So tapos sa movies naman, to be honest, ang hirap kuha ng bagong movies. Netflix lang, pero very selected lang yung Netflix movie content. Tapos, I guess yung biggest is social media. Yung mga nakikita kong Filipino content doon, content creators yun. And also YouTube pala. YouTube is a social media. So, marami akong mga nakikitang, yung mga I don't know if considered tong content, pero yung mga tutorials ng mga Filipino chefs on how to create Filipino dishes. Yung asawa ni Anne, si Erwan? Hindi. Mas dun ako sa panlasang Pinoy. Okay. Yan. Ikaw ba? Ako, music. Yun nga. So, Spotify naman yung best way to consume. Honestly, before may pride ako in not doing Spotify. Dati nag-create ako ng sarili kong music. And, nag-obtain ng music separately. Obtain is a euphemism. Sige, go. Can I just say, as in dati wala siyang Spotify. So pag nagta-travel kami guys, no joke, 10 times nagpe-play yung same song. Kasi ngayon lang yung na-download niya sa phone niya or something. Sabi ko, wala bang ibang song? Parang 10 times talaga. So music, yun yung mainly consumption ko. To be honest, I still have to improve a lot. Music especially, and how I consume content. Kasi even yung Spotify na pinapakinggan ko ngayon is mostly 2000s, 2010s. When it comes to Filipino music, I remember pumunta si Dayan, one of the episodes, sabi niya, ayun nga, puro Pinoy bands lang yung, as in, up to now, nandun pa rin ako sa Eraserheads, Imago, River Maya, Vong Navarro. Vong Navarro. Minamata niya, Regine Velasquez. So, kumbaga, nasa 90s to 2000s and early 2010s. Don't cancel me. Pero wala for pa siya example, dun sa mga Ben and Ben. Ben and Ben, Cup Parang of hindi Joe. pa siya nakakaabot Wala pa rin ako. Isa lang yung song na alam ko. At alam ko lang yung song related to Multo ba is Cup of Joe or Ben and Ben? One of the two. Kaya ko lang alam yung song kasi tumugtog siya dun sa movie ni Jericho tsaka ni Ann Curtis. Correct. Sa Netflix. Correct. Which goes to the second part in terms of movies. Hindi ko na maalala honestly yung last time na nanood ako ng movie in the cinema na Filipino. One, it's not easy to access here. I think once pa lang may nag-play dito in the last 1 year. Yes, yung kay Catherine and kay, what's his name? Alden. Which di ko nga sila... Na pinanood ko. Na hindi ko nga sila... Sa cinema. Na hindi ko nga sila... Kilala. in Ang the ganda nung movie. Hindi, ha? Ang ganda yung movie. So, parang Netflix. So, yun. I think nakanood ako I think dalawa lang yung napanood ko sa Netflix in the last 5 years na Filipino movies. There's just one is yung kay Anne tsaka kay... Jericho. Tapos yung another one is And the Breadwinner is ni Vice. Nasa Netflix din siya. Okay. Tapos to be fair to ABS, ewan ko kung dahil to sa shutdown, di ba may monetization sa YouTube? Nag-upload sila ng movies actually. Mga Star Cinema talaga? movies. Tapos makikita mo mataas yung, although mostly kay Vice na movies yung pinapanood ko. Pero pag chinek mo, nag-upload sila ng movies. Hindi ko alam kung for how long. Pero you can consume, I consume maybe once a quarter. So not really that often as well. Music, movie, TV shows. I guess Showtime. Showtime. Honestly, mas kinonsume ko siya now than kinonsume ko siya sa Philippines. Actually, sa Philippines, never ata ako nanood ng Showtime. But here, lagi. I watch it every day. As in, lagi. As in, yun yung gym ko, yun yung pag-uwi ko. Sobra akong fan. And then, ang daming so, medyo related sa topic natin before, pero ang dami kong YouTube influencers na fina-follow or vloggers, mostly comedy yung genre. Kasi, ang bigat na ng araw. Correct. Gusto ko pa ba ng, pabigatin Saka nakakatawa talaga yung mga Filipino content. Tsaka yun nga, may mga hindi nagta-translate na humor, diba? Oo, correct.
Yun. Last na, sorry. Singit ko lang. Beanie, I think, sorry, yung music, na-stuck ako Ay, until correct. 2010s. Pero nag-fast forward ka to nag-fast Beanie. forward ako to Beanie. We were so looking forward to Yeah. Beanie coming to the Netherlands. Netherlands. Bloom pa naman kami ni Dayan. Bloom! Pwede yan, please share the news. Yeah, sadly, we just found out this week na na-cancel yung Europe tour ng Beanie for their Signals World Tour. So, we're so sad na hindi namin mapapanood yung Beanie live. Tapos, hindi ka kasi nag-Twitter, no? Hindi ka nag-X. True to Filipino fashion, ang dami ng speculation. Ano Parang, speculation? Yung isang speculation, kasi daw may heat wave, hindi kaya yung init. Yung isang speculation, hindi kasi nag-sell out yung tickets. Okay. Yung isang speculation, may work permit problem kasi malaking group, tapos visa, ganyan. So, marami ng story, pero wala namang sinabi officially ang ano. Sabi lang nila on something like Di ko- circumstance. Actually, si Dayan yung bumili ng ticket, binayaran na namin siya. Hindi pa bumabalik yung refund Kasi hindi pa namin. nare-refund. Ininvest niya muna, tapos inautang niya muna ng 5-6, tapos tingnan na lang daw namin kung Ko, kikita Golden siya. Circle pa naman yung namin, ticket. Sayang. Tsaka pag nagko-concert ka ba, nagpa-practice ka? Ako kasi, when I say practice, meaning, dina-download ko yung setlist. Oo. Tapos, para at least Para pagdating mas sa F na concert. F yung Correct, kasi, alam mo yung, minsan na pangit na feeling sa concert na na parang, hindi mo alam. Live na nga, tapos hindi mo alam yung song. Sayang naman Correct. yung binayad mo. Okay, and on that note, let's take a quick break, Diane, Kasi and we will ang init. be right back. Actually, mainit, legit. And we're back! Okay, so Diane, kanina pinag-uusapan natin yung mga opportunities natin to Yeah. have seen or Channels. na lost opportunities to have seen Yeah. Filipino content. So sabi mo, nanood ka before nung movie ni Alden and Yes. ni Catherine sa cinemas. Don't cancel me. Dapat manood tayo ng Beanie. May mga Correct. wishlist ka pa ba na makonsume na content, while in while in Europe? Like, kung may dream band, dream celebrity na pumunta dito, meron pa ba? Meet and greet, ganyan. So, ako yung mga favorite kong love teams talaga. So, si Anne, siguro, Anne Cortez, Heart Evangelista. Si Miss Heart, lagi naman siyang nasa Paris Fashion Week, ganyan. So, yeah, yun yung mga gusto ko pang makita, I guess. Concert-wise, hindi na kasi ako masyadong active sa mga kunwari yung mga kilala kong Filipino artist, mga lola, mga Ben and Ben, parang mga 1-2 songs na lang yung mga alam ko. recognize mo. Oo. So, carry lang doon. So, somber ka na lang. Somber. And Taylor Swift, oo. Kung may celebrity na, Pinoy celebrity na pumunta sa Amsterdam, pupunta ka? Depende kung sino. Kuwari, naalala ko, to share lang guys, as in literally 50 meters from where we're shooting this. Correct. Pumunta si Jericho Rosales. Correct. Pero wala naman kami dito, no? Nakita na lang namin sa Na nandun pala Instagram siya, niya, na oo. nandun pala siya sa Cube Houses sa Rotterdam. Oo. I mean, I guess mag-hi ako. Ay! Wow, sikat. So, yun, for you. Ako, for me, mga comedians, I would love to watch a comedy show overseas. So, kuwari pumunta si Vice dito, I would watch. Si Meme. And I would pay. A lot. Malamang. A lot. Hindi, a lot. Ganon. Kuwari, may mag-ASAP. Amsterdam, manunod ka. Depende kung sino yung mga Kaya ko lang alam people. kasi nandun sila sa Australia ngayon. Tapos parang all-star cast. Nandun si Regine, si Shasha, si Ogie, I think okay si Gary lang. V. Pwede. Pero hindi. Okay. Kasi, di ba, si Miss Giselle, ano pangalan niya? Bunchen. Sanchez. Sanchez, nasa Filipino picnic siya nung Independence Day, hindi tayo nagpunta. Wala ako nandito. Or kakadating ko lang. Okay. Sorry. Totoo yun, pero hindi rin naman ako pupunta kahit. So, sinabi ko pa yun, pero hindi rin naman ako pupunta. So, okay. Ayun. Okay, so do you bond with other Filipinos or OFWs over Pinoy content? I think and that kind of makes our bond tighter. In a way, yes. In a way, yes, only because, di ba, may, kunwari, feeling ko sasabihin nila, oh, that humor is British, that humor is Dutch. Feeling ko, meron talagang humor na very Filipino. Correct. Yeah, agree. And something about it is, hindi ko alam kung kanal or yung term or jologs, pero kalog. Parang I think Yeah. the most, parang the least
self-deprecating version is kalog, the more self-deprecating is kanal. Parang ganun yung humor. Na I think it's very hard to find. Like, much as love ko si Ricky Gervais and si Nikki Glaser, parang in the end, di ba, parang that's half of me. Half talaga! Or 10% of me. Pero yung totoo ko talaga is yung kanalan. Correct. So, nalala ko yung friend namin from Kalumpit. Siya actually nag-introduce sa akin kay Meme. Kay Meme Vice. Oo, na parang pinanonood niya parati yung vlog sa YouTube. Tapos yung parang, alam mo yung mga things na never mo maiisip kung celebrity ka sa Pilipinas, sa overseas. So for example, yung content na pinanood namin together ay yung nanlimos siya sa kapitbahay ng mga panggawa ng adobo. So sa lahat ng kapitbahay niya, nanghingi siya ng isang ingredient. Kasama yung pahingi po ng baboy. Ay, yun yung pinakalugay, yung nagbigay ng baboy. Or ng manok. Di ba yung parang, so anyway, so yun, yung mga, and even sa, when I say bond over Filipino, actually, may mga Filipino friends ako na online. Like, may friend ako from Australia. Pinag-uusapan namin parate yung mga Pinoy content. Correct. Like, Davao Conyo. Laging sinishare. Sorry, honestly, fan ako ni Davao Conyo. Same. Alam mo yung, feeling ko hindi ko natatakot na ma-AI siya kasi hindi siya ma-AI. Like yung brain niya. Gets mo yung to think witty. of how absurd some of the concepts are. And I mean that as a compliment. And ang ganda ng editing skills niya. Like, nagiging 4-person siya, nagiging matanda, bata. As in, I know parang very common yun sa mga editing tools. But the fact na nagagawa niya ng story, ang galing. And even, funny. Yung, ako up to now, siguro 8th time ko na sinabi to. Yung There Will Be Science series niya, yun for me yung best. Yung nag-jackstone siya ng AirPods. Bakit? Diba? Tapos meron pang isa, Davao Conyo. Ano ba mga sinishare natin na content? Ako not with you, with others, Showtime. Okay. Mahilig ako mag-share ng content. Kasi funny, parang in some ways medyo politically charged, in others so funny. So parang satire Okay. on parang Philippine politics. Yun, medyo na-enjoy ko minsan. Davao Conyo. Meron pa tayong iba na hindi ko lang maalala now. Actually, si Dog Show Divas. Ayun! Yun yung gusto kong sabihin. Okay. So actually, sorry. Kasi funny sila din. One more thing. So, yun pa isang kind of content na kinakonsume namin, podcasts. So, besides listening to our own podcasts para magka-edit at para magka-clips, nagko-consume din naman kami ng podcasts of others. Sila, I love them. Pati actually yung nakalimutan natin, Philippine Drag Race. Actually, nanood din kami. So sila Maxi, sila Marina Summers. Actually, yon would you watch kung pumunta sila sa... Si Marina Summers, yes. And I will pay good money to see her live. Kasi sa Philippines, pag umuwi ako, inaabangan ko talaga kung may show siya. Pero for some reason, hindi kami nagtatagpo ni Miss Marina. But I would really watch. Kunwari, UK siya pupunta. Tapos nasa Netherlands ka pa based. I would consider, yes. You would consider going to the UK? You are a fan. Oh, I really love Miss Marina. Paano kung mag-concert si Rico J. Puno or si Ryan Cayabyab? I would appreciate them online. Okay. Yan. So it's a no. So ako same naman with you na I bond with other Filipinos more with those types of content. But also, ang hirap niyang i-share din sa mga non-Filipinos. Correct. Kinatry ko siya i-share sa husband ko. Hindi ko ma-translate minsan talaga. As in, I don't know, nasa-share mo ba sa mga non-Filipino friends mo? I think, meron siya i-translate and hindi worth translating in the end. Oo. Parang, kasi alam mo yung concept ng context clues. Wow, sabi, alam mo yung as if a complex ng concept no. Pero parang may mga things lang na will only make sense in the context. Diba? Parang, you can translate it. But at the end of the day, parang there's only so much you can translate. Yeah. Ay, nako, na-realize ko tuloy. Sana yung wishlist ko pala is pwede naman, perform dito yung mga Filipino drag race contestants. Please. Ako naman, ang wishlist ko, maglaro-laro pick ng Showtime dito. Isa ko sa contestant. Tas,
Tas, yun, yung gigiling-giling. Hindi ko alam yun, but okay, sige. Okay, and then for our last question, last talaga, pwede naman, fluid pa. Kung meron kayong phone-in questions, go lang din. Do you find yourself consuming more content, more Filipino content now that you're an OFW or less versus before? Ako, shinare ko naman sa inyo yung journey ko. Wow. From 0 to 10, let's say, 60% Pinoy content. Tapos ng mga 11 to 20, 0 to 10 years old, you mean? mga 11 to 20, mga 30% na lang. So, parang 20 to 30, sabihin mo ng 20 to 33, ganyan. Years old? Siguro 0 or 5%. Wow, ang baba. Okay. 5%. So, yun nga, yung mga occasional One More Chance, mga occasional Sarah G, John Lloyd, super okay din yun. Yung mga nag-rain dance pa si Sarah para umulan. Yun. Tapos parang feeling ko in the last 2 years, 3 years, I guess part of it is coming to terms with my identity din as a Filipino. To be honest, mas proud ako now to be, even though nakikita ko lahat ng problema sa Philippines, mas proud ako now to be a Filipino than how I felt 15 Before. years ago, for example. So to answer, long story short, yes. In terms of TV, definitely more. In terms of music, yes, pero I still go back to the 2010s and 2000s. So yun, medyo I need to get over my nostalgia. As in, sobrang nostalgic ko pa rin for that era. Alam mo, isa ko sa mga matatanda na parang, nung unang panahon, sobrang galing ng River Maya or ng Eraserheads, gano'n. Ako talaga yung mga simpleng tao, yung mga ganyan. Hindi ko alam yun actually. Simpleng tao? Hindi ko alam. How about yung mga Salbakuta? Alam ko, isa lang yung Pero alam isa ko. lang din, yun lang din yung alam ko. Yung, Alam mo, ang honestly, Stupid Love. ang one person na I think medyo ito malito ha. Feeling ko nung growing up, parang may connotation ako na Pinoy hip-hop was jologs. Yeah, may mga ganon. Tapos parang si Glock 9 pala. So, ito legit to, nasa airport ako like 3 weeks ago. Siya yung kinoconsume kong content. Habang nasa airport ako for like 1 or 2 hours waiting time. So, nakikinig lang ako. Tapos ina-appreciate ko yung lyrics niya. Sobrang galing ni Glock 9. Ni Mr. Glock 9, correct. So, hats off. So, meron pa rin akong rediscovering. Yeah. So, yes, I find myself consuming more content now. I am also rediscovering my roots. My roots! Puno yarn! Yun. May nare-realize. Alam mo, may mga songs talaga nung era na yon na parang pag narinig ko, parang shocks, ang ganda nung era. Alam mo yung Hinahanap ng Puso by Glock 9? Nag-a-abroad sila. At saka upuan. Yung kayo na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. Correct. Tsaka yung Sirena. Tsaka Sirena. Actually, Sirena sa Drag Race ko lang na-discover. Totoo, pero sobrang galing nung lyricism. Legit. I think, meron kaming, parang, ako, consistent naman ako nagko-consume ever since. Itong si Alastair, parang nagko-consume, tapos biglang hindi. Tapos ngayon naman, parang ngayon naman, very extreme. Okay, ikaw ba? Do you find yourself consuming more now, less now? I think, a bit less just because hindi siya masyado nagpa-pop up sa feeds ko. Dati talaga kasi nag-pop up talaga sa feeds. Parang Diba dati majority. Wattpad ka naman? At saka, KakaoTalk. Majority of my... Tsaka yung TV kasi din before, wala nang TV nga. Hindi ako parang yung buong TV channel nawala in terms of my consumption. So, yun, 30% agad yung nawala. Correct. Tapos yung radio kasi dati, sales ako. So, dati pag nagda-drive ako sa morning, yung mga, actually yun din isa pala na Filipino content, yung mga radio DJs, naabutan mo ba yung, sila Mo Twister ba? Si Mo Twister. Sam Y. May nagsabi sa akin, yung isang ka-dinner nung isang araw, sinabi sa akin, alam mo, ka-humor ko daw si Chico. Hindi ko alam never ko siya pinakinggan. Chico yung DJ, someone. Gosh, di ko din siya. As in, yung mga yun pala, isa pang content na nako-consume ko before na hindi mo na nako-consume. Hindi ko na nako-consume ngayon. Pero it's a factor of environment. Kaya less yung content na nako-consume ko. Kasi hindi ka na naman nagmamaneho to work. Tapos wala namang Philippine walang radio TV, even. Correct, oo. So, by chance na lang sa social media pag mag-appear in my content. Tapos pag may mga inaabangang movie like yung kay Anne and Jericho, tsaka yung kay Catherine and Alden, yun tinatry ko talagang panoorin.
Pati yung mga movies ni Nadine, tinatry ko ring panoorin kasi yun yung mga gusto kong tsaka sana may movie si John tsaka si Hart. May nakita akong music video na ginawa nila recently. Tapos, kilig na talaga ako. Berks. Hindi, meron silang, yung asawa ni Nakita ko. Casey Tangdingan. Tapos meron siyang pinost na, this is me in the 90s. Tapos, montage of yung mga videos nila ni John Prats. Oh my God, mga 10 times ko ata pinanood. But anyway, to answer, less because wala na masyadong channels. But, I'll try to consume more, especially sa mga music. Naku, wag kang mangako kung hindi mo Hindi ko gagawin. naman magagawa. Kasi pinangako mo dati magpo-promote ka ng Filipino cuisine. Diba? As a spokesperson. Ngayon, ang bago niya is Ito pa. I will consume. Nung nag-start pala kami mag-podcast, nag-try ako makinig ng mga podcasters na Filipino. And to be fair ang daming mga good Filipino podcasters ngayon. So, yon. Okay, and ako, ito legit to. Barangay Abroad has also helped me consume more Pinoy content. How? Parang, kunwari, pag nagpe-prepare ako, normally pinapakinggan ko Filipino music. Pag nagpe-prepare ako, normally, yung mga humor na napipick up ko, heavily influenced din by what I see in the media. Ganon. So, in a way, nakatulong siya. Ako honestly, yun. And more than consuming content, we're giving you content. Wow! Yung pala yung conclusion. Okay. Ayun. Dayan, natapos na naman ang isa nating makabuluhang episode. Ito talaga yung Sana na-record. isasubmit namin sa Podcast Awards 2026 for your consideration. Dayan, ano yung call to action So if natin? you wanna watch our next episodes or previous episodes, you can follow us at Barangay Abroad sa Spotify, Apple Podcast, and YouTube. And follow us on social media. Pakilike yung mga content namin sa TikTok, Instagram, and Facebook. Parang awa nyo na. Sa Facebook, more please, kasi doon yung may monetization. Okay. Joke lang. Thanks, everyone. Thank you. Bye. Bye-bye.